Excited po ba ang bawat isa? Yes, amen. Kapag daw tayo ay sumagot, dapat dalawa lang, yes or no. Okay? Yan po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Let your yes be yes and your no be no. Pero tayong mga Pilipino, kadalasan, alam mo yun, so, in the middle, or ayaw natin kasi na makasakit o masaktan yung kapwa natin. Tama po? Kadalasan na sinasabi natin, indirect eh. Alam mo yun? Parang okay, parang hindi. Parang ganun. So, amen, hallelujah. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Lahat po tayo ay, alam kong pagod, pero sa Panginoon kasi, He is the one who renew our strength. Amen? Sa totoo lang po, ang Panginoon talaga ang nagbibigay ng kalakasan eh. Habang may buhay, may pag-asa, sabi nga nila, di ba? Pero habang nabubuhay tayo, dakilain natin at papurihan ng Panginoon. He deserves all the highest praises and thanksgiving. Amen? Ang buhay na meron tayo, wala po tayong kontrol yan eh. Ang Panginoon eh. Amen? Ngayon, malakas ka. Pwede mo wag malaki, malakas ka. Pero end of the day, He is the one who holds life. Pagka sinabi ng Panginoon, it's your time, it's your time. Habang hindi pa natin time, tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon at maglingkod sa Kanya. Amen? Hallelujah. Sa gabi pong ito, I would like to share with you, ang ating pong pag-aaralan is United and Restored through the Blood of Jesus Christ. In the book of Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. Amen? Inaanyahan ko pong bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo. Amen? Hallelujah. At iyuko po natin ang ating mga ulo bago tayo magpasimula. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, muli o Diyos, lumalapit kami sa iyo. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming turuan. Bigyan mo kami, O Diyos, ng kaunawaan sa iyong mga salita. Lord, sa iyo po kami aasa, Panginoon. Hindi po sa aming kakayanan. Sa gabing ito, Panginoon, turuan mo kami, O Diyos. Buksan mo ang aming puso't isipan na maunawaan namin ang iyong mga salita. Lord, we continue to pray in the name of Jesus. Any distraction na gagawin ng kaaway for us, Lord, na hindi makinig, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. Lord, we continue to pray over this place with your holy and precious blood. And Lord, Holy Spirit, continue to move on our lives. Continue to change us. Let your word, Lord God, ang siyang amin pong maunawaan, ito po'y tumubo sa aming puso at lumago, Panginoon, sa aming buhay. Lord, sa gabing ito, Panginoon, patuloy mo kayong baguhin. Ikaw, Panginoon, ang nais naming makilala. Ikaw ang nais naming mapupurihan at masambahin lamang, O Diyos. Because, Lord, you are worthy of all the praises and thanksgiving alone, Lord Jesus. Lord, salamat po sa gabing ito for the opportunity, Lord, to study your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, pwede na po tayo umupo. Hallelujah. Praise. So, ang ating pong tema sa month na to is the power of His blood. Okay? So, napakahalaga po na maintindihan natin, no? Ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Amen? Ngayon, tingnan natin, kumbaga ano ba sinasabi ng salita ng Panginoon? United and restored. Amen? Hallelujah. So, in the book of Ephesians, chapter 2, verse 11 to 13, it says, oneness and peace in Christ. Don't forget that you Gentiles used to be outsiders. You were called uncircumcised heathens by the Jews who were proud of their circumcision, even though it affected only their bodies and their hearts. In those days, you were living apart from Christ. You were excluded from citizenship among the people of Israel, and you do not know the covenant promises God had made to them. In verse 13, to them, you live in this world without God and without hope. Verse 13, but now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him through the blood of Christ. Have you ever felt separate or excluded or hopeless? Naranasan niyo po ba tayong pakiramdam niyo
hindi kayo kabilang. Okay? Lahat po tayo, amen? Lahat po tayo, once upon a time sa buhay natin, naranasan din natin na parang, bakit parang hindi ako in or hindi ako kasama. Okay? Naka-exclude ako o naka-separate ako. Mga kapatid, hindi lang po ngayon natin naramdaman yan, maging nung unang panahon. Mga kapatid, nung araw, ito po sinasabi dito, ay yung mga Hudyo, sila po ay they are the promise. May pangako sa kanilang Panginoon eh. Amen? Yung mga hintil, tayo po yun. Okay? It's not only the Greeks or the Romans, it's all of us. Kasi hindi naman tayo Hudyo eh. Amen? So ang kagandahan sa salita ng Panginoon, may plano kasi ang Panginoon. Amen? Ang plano ng Panginoon, sabi nga, mystery, sabi ng salita ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon, na ang kanyang anak, na ang Panginoong Hesus, ay ibinigay niya sa atin, pumunta siya sa lupa, namuhay siya ng matuwid, at siya'y namatay dun sa krus ng Kalbaryo, para po sa ating lahat. Hindi lang po sa mga Hudyo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Kasi kasama po tayo doon sa pangako ng Panginoon. Sa plano niya, tayo po ay naisama. Amen? Otherwise, anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Even sa John chapter 3, ang sabi po doon, kapag tayo po ay hindi na nampalataya sa Panginoong Hesus, na ang Diyos ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak, di ba? John chapter 3 verse 16, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Hindi na mapapahamak. Amen? Hindi na siya pupunta dun sa dagat-dagat ng apoy. Ngunit, dun sa mga hindi mananampalataya o hindi maniniwala sa ating Panginoong Hesus, ano pong sabi doon? Sila ay hinatulan na o condemn na sila. Automatic. Amen? Pero salamat po sa Panginoong Hesus. Siya ay namatay para sa atin. Amen? At napabuti ng Panginoon. No? Kasi it's all by His grace. Lahat po tayo, walang sino man ang lumapit una sa Panginoon eh. Amen? Lahat po tayo mga kapatid ay makasalanan. It's only by His grace, sa biyaya niya, sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nakalapit sa Panginoon. Amen? Ano yung sabi ng salita ng Panginoon? In this chapter, makikita natin, sa verse 1, sabi po dito, okay? Once you were dead because of your disobedience and your many sins. Ibig sabihin, we are dead spiritually. Hindi yung spiritually patay. Pag ang patay, hindi nakakaramdam. Ang Diyos po ang siyang kumilos sa ating mga buhay. At tayo lumapit sa Panginoon. Wala tayong pwede may pagmalaki. Na, hindi, tinanggap ko ang Panginoon eh. Mga kapatid, lahat po tayo ay kinahabagan ng Panginoon. Amen? It's only by His grace, kaya po tayo nakalapit sa Kanya. At binuksan niya yung we are blinded by this world. Lalo-lalo yung kaaway. Yun siya sabi sa Panginoon, we are blinded. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa work ng Holy Spirit na tayo po ay binuksan ng ating mata, ang ating spiritual eyes, at nakalapit tayo sa Panginoon. Nalaman natin yung katotohanan na ang tao, kapag wala siyang relasyon sa Panginoong Jesucristo, siya mapapahamak siya. Amen? So, ano po sabi dito? Former natural condition, we are spiritually dead in our trespasses and sins. Okay? Pangalawa, outsiders of God's covenant. Sino ba ang may covenant sa Panginoon? Di ba mga Hudyo? Amen? They are the one, the Jews. Okay? 3, dahil tayo ay without hope. Kung hindi tayo kasama dun sa pangako, siyempre wala tayong pag-asa. Amen? Without God. Di ba, naalala nyo yung mga ninuno natin kung ano-ano yung pinagsasamba? Okay? Totoo po yun. Pero salamat sa Panginoon, no? It's only by His grace. Kaya po tayo nakakalapit sa Panginoon. One time, may nag-invite sa atin. Amen? Pero, tandaan po natin, bago yung invite na nangyari, may nanalangin sa atin. Amen? Yung nanalangin sa atin, naging intentional siya. Why? Meron sa puso niya
na desire na gusto ko na, Panginoon, kahabagan mo yung kapatid kong ito o kapamilya kong ito o ang taong ito, Panginoon, na siya may makarinig ng yung mabuting balita. The good news. Kasi ang bad news ay, may bad news eh. Ang lahat ay nagkasala, walang nakabot sa pamantayan ng Panginoon. So pag hindi tayo nakaabot, hindi ka pasado. Hindi ka, kasi walang perfect eh. The Lord Jesus Christ is on the one perfect. Okay? He lived a holy life. Blameless. Spotless. Amen? And His precious blood na nagbayad ng ating mga kasalanan. Ngayon mga kapatid, no? Ito yung kalagayan natin. Separated tayo. Hindi ito yung separated na mag-asawa, ha? Okay? We are separated dun sa presensya ng Panginoon. Kasi ang tao, kapag wala siyang relasyon sa Panginoon, siyempre, hindi siya makakalapit. Amen? Naalala niyo po, pinag-aralan natin last week. Nung una, anong ginagawa nila? Yung Holy of Holies, tsaka yung, may veil eh. Hindi lahat pwedeng makapasok dun sa Holy of Holies. It's only the high priest. At pinag-aralan din po natin, Jesus Christ is our high priest. At nung namatay po ang Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo, yun po ay ano? From top to bottom, nahati po yun. And by the power of God, by the power of Jesus Christ, yung sacrifice niya na nagtubos sa atin, bilang mga anak niya, we have access to pray to the Lord. Amen? Is this a good news? Yes. Good news po yan kasi kahit saan pwede ka manalangin eh. Amen? Kahit saan pwede ka mag-worship because God is Spirit. His worshiper needs to worship in spirit and in truth. Amen? Hindi mo na kailangan, pero I would not encourage you to keep sitting at home and listening in worship. Keep sitting at home and listening to messages. Why? We are designed to be together. Even in the book of Acts, the apostles at yung mga mananampalataya, they meet together sa mga bahay-bahay. Amen? This time, tayo po'y mag-meet sa church. Amen? Pwede mong sabihin na mag-online ako kasi may trabaho ako. Alam ng Panginoon yun eh. Pero kung mag-online ka lang, pero may gagawin ka, mas relax sa bahay. Siyempre, mas relax talaga sa bahay. Pakapi-kapi ka pa, o kaya, di ba? But end of the day, mga kapatid, it is our love to the Lord. He is the one who first loved us. And He deserved the best service of our life. Amen? Palapakan natin ang Lord. Ha? Hallelujah. Ito po ang kalagayan ng tao. Man, sin, and God. Yan po yung katotohanan. Yan po ang kalagayan ng tao. Walang direkta. Okay? Kung walang direkta, diretso ka ng, alam mo na. Okay? Yun siya sabi sa salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoong Hesus. Siya po ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ating Panginoong Hesus. Walang shortcut. Walang ibang daan ang Panginoong Hesus lang. John 14 verse 6. Siya po ang daan. Wala nang iba. Amen? Believers are called to remember past separation. Tayo po, no? Huwag tayong, kumbaga sa isipin natin na tayo dati ay nahiwalay din sa Panginoon. At salamat sa Panginoon from God and rejoice in their new identity as part of God's family. Kanino tayong pamilya ngayon? Kung may pamilya ng Diyos, may pamilya ang sanlibutan. Okay, sabi nga kung kanino kang anak, okay, dalawa lang yan. Kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng kaaway. The devil. Okay, sakit, no? Nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, nung tayo wala pa sa relasyon sa Panginoong Hesus, tayo po ay, totoo yun talaga ang natin. Kaya nga, naalala nyo, nung tayo ay nandun pa sa luma nating buhay, hindi naman tayo pinapakilaman ng kaaway eh. Magmura ka, okay lang. Okay? Magsinungaling ka, okay lang. Mangupit ka, okay lang. Why? He don't care. Sa akin ka na eh. Sabi nga you are mine. Not required. Pero ngayon, subukan mo. Maglingkod sa Panginoon. Ang daming struggles. Why? Gusto niya na i-stop ka.
Gusto niya na, gustong kaaway. Kung hindi ka man niya ma-stop, papalaruin ka niya dun sa mga gusto mo. Alam mo mga gusto mo? Yung mga kasalanan na yung tinatago-tago. Yung iniingat-ingatan mo. Yung isang kwarto sa bahay mo, ng puso mo na, Lord, surrender ko lahat, wag lang ito. But when we surrender our lives sa Panginoon, Lord, it's all yours. Take it all. Amen? Our identity is found in Christ, not in cultural or religious labels. Sa Panginoong Hesus tayo. Yes, there is church name. Okay? Qatar Evangelical Church. Pero end of the day, we belong to Christ. Amen? Kaya pag sinabi mong body of Christ, we as Christians, we are part of the body. Christ is the head. Amen? Hallelujah. Breaking down barriers. Okay? Just as Christ broke down the dividing wall between Jews and Gentiles, we are called to break down barriers. Kapag tayo po'y nakakilala sa Panginoon, okay? Napakahalaga po na maintindihan natin to. Bakit? We don't build barriers. We break it down. How we break it down? We surrender. Kasi may mga tayo, si pride? May mga small pride tayo eh. Iba-iba nga lang ng lasa yan. Okay? Iba-iba lang rin ng laki. But end of the day, wag pride ang pairalin natin. Humility. And the work of the Holy Spirit, He is the one. He is powerful to work in our lives. To give us that humble life. Humble heart. Amen? Remembering God's grace. Tandaan natin, sa biyaya ng Panginoon tayo nakalapit sa Kanya. Tayo naligtas. Amen? And lead us to a deeper appreciation of His grace and motivate us to extend this grace to others. Kapag nakukulitan ka na sa katabi mo o sa kahit sa nino, sa kapamilya mo, remember, napakabuti ng Panginoon. Yung grasya ng Panginoon sobra-sobra sa atin. Amen? Amen? Hallelujah. Hallelujah. Okay. Ito po yung katayuan, no? So sabi sa Ephesians chapter 2, verse 11 to 12, therefore remember that you, once Gentiles in the flesh, ito kasing mga Hudyo, okay, at saka mga Gentiles, yung mga kumbaga sana, ang mga Hudyo, sila, particular sila na, alam niyo yung pag-circumcision? Okay? Dahil meron kaming circumcision, okay, the book of Ephesians, isinulat to sa lahat ng mga believers, both Jew and Gentiles. Amen? Parang hindi ka nakakalamang. Okay? Ito yung sinasabi dun sa salita ng Panginoon. Hindi sila nakakalamang dahil sila ay Sila ay circumcised. But pare-parehas tayo na sinave ng Panginoon. Amen? Nasa plano tayo ng Panginoon. And we are part of one body. Okay? United and restored. Tandaan po natin, it's only through the blood of our Lord and Savior, Jesus Christ. We need to be united. Naalala niyo po ito? The law, what God demanded. Grace, what God provided. Amen? May batas eh. Okay? Sa law, kapag you break one, you break all. Amen? That's law. But the grace of God, we are lawbreakers. But Jesus Christ paid the price of all our sins, live a holy life. And the Lord, the God the Father, ang siyang nagbigay sa kanyang bugtong na anak. Ang Panginoong Yesus na namatay dun sa krus ng Kalbaryo, it's His grace. Sa biyaya niya, kaya po tayo ay naligtas. Walang sino man ang pwedeng magmalaki sa atin. Ang pwede lang natin pagmalaki, alam niyo kung ano mga kapatid? Yung ginawa ng Panginoong Yesus dun sa krus ng Kalbaryo. Siya ang namatay para sa ating mga kasalanan at pagkat nilibing at pagkatapos ng 3 araw, siya po'y nabuhay na magmuli. At sabi niya, siya po'y nangako, babalik siya. Maging handa po tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Paano ba maging handa? Yung mag-relax-relax? No, it's not. Habang tayo po'y naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon, tayo dapat naglilingkod.
dapat tayo ay nagsasaliksik para po pwede nating ipabahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Ephesians chapter 2, verse 13, "But now, you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him to the blood of Christ." Sa Tagalog, subalit kayo ngayon, kayo ay na kay Kristo Jesus, kayong dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Totoo naman po. Lahat po tayo ay malayo sa Panginoon. It's only by the blood of Jesus Christ na nakalapit tayo sa Panginoon. Amen? Yung ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Amen? Number 1, we are united. Sabi nga sa title united Amen? But now, you have been united with Christ. Kaya nga po, napakahalaga na maintindihan natin. Tayo bilang mga anak ng Panginoon, tayo na nakilala sa Panginoon, tayo na lumapit sa Panginoon, tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen? At sinuko natin ang ating buhay. Paano ba pagsuko? When we repent, hindi lang sorry. Okay? Ang repentance po is a change of mind. Okay? Hindi lang oo ka ngayon, bukas hindi. No, it's not like that. Ibig sabihin, we change. Okay? We desire na hindi na ako Lord, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Ikaw ang maging hari, hindi na po ako. At itong nilalakaran ko ngayon, Panginoon, na hindi mabuti, ay lalakad na ako, Panginoon. Magpapasakop ako sa iyo. Amen? Napakahirap pong gawin yon. Pero sa biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, posible. Makapangyarihan po ang Diyos. He can change any lives. Amen? Kaya walang pwede magsabi na, sama-sama ng ugali nito. Mga kapatid, only God can change the life of a person. Kung pakiramdam mo, masyadong stricto ang boss mo, o may mga kaibigan ka o mga kasama ka na masyadong stricto, let's put it that way. Masyadong stricto, lahat na lang pinapansin sa'yo. Ang dapat mong gawin? Ipanalangin sila. Ipanalangin mo sila. Bakit? That's the heart. A changed heart. A changed mind. That's a believer's heart. That is the repentant heart. Na Lord, it is your will be done, not mine. Ngayon, nasasaktan ka, it's part of the process. Because God is molding us to be more and more like Christ. Amen? Palapakan natin ang Lord. Wala po tayong kakayanang baguhin sarili natin, mga kapatid. Walang superhero na Kristiyano. Wala. It's only the power of the Holy Spirit who can change our lives. Amen? From glory to glory. Pag sinabi mong glory to glory, process. Unti-unti. Wala po yung one time, big time. No, lang ganon. Kaya napakahalaga sa paglakad natin sa Panginoon, lumalapit tayo patuloy sa Lord. Una, ang normal lang po yun. Yung nasasaktan ka, sa susunod, hindi ka na balat sibuyas Makapal na yung balat mo Kasi may Ang tawag doon, may mga kalyo na. Bakit? Ang Panginoong Hesus, napakamapagkumbaba niya. Napakamapagkumbaba ng Panginoong Hesus. Amen? Napakamapagmahal niya. Kasi tayong hindi ka ibig-ibig, ininibig ng Panginoon, how much more? Sino ba tayo para hindi magpatawad? Tayo pinatawad. Amen? Kung minsan, mga Kristiyano, pinag-usapan po natin mga Kristiyano, Hindi ko siya kayang patawarin, Pastor. Grabe yung ginawa niya. Ilang beses dapat patawarin ng tao? 70 times 7. Ano pong ibig sabihin nun? Only. Okay? Why? Because the grace we receive, we should give as well. Ibig sabihin, huwag tayong magtanim ng sama ng loob, ng galit sa kapwa. And kagandahan nito, mga kapatid, Remember, tayo po ay tinawag ng Panginoon sa kanyang kaharian as part of the body. Amen? Ang magkakapatid, nag-aaway yan. Okay? Nagtatalo yan. Pero, end of the day, magkapatid pa rin yan. Amen? Ngayon, kung sa church, yung kapatid mong Kristiyano, inaaway ka, ipanalangin mo yan. Okay? Pag hindi pa rin, tawagin mo na si pastor.
Tawagin mo yung leader. Okay? Isa lang. Pero wag mong kikwento, ha? Kasi nangyayari, dahil masama loob mo, kinakwento mo. Ngayon, ang tingin na rin ng kinuwentuhan mo sa kanya, masama din siya. Okay? There's another side of the coin. Kapag nakarinig tayo ng gano'n, kapatid, pag-pray muna natin yan. Hindi yung sisigunda mo, ay oo nga, naranasan ko rin sa kanya yan eh. Huwag ganun. Remember, we are united by the blood of Jesus Christ. Amen? We are united by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Whatever our differences, end of the day, ang Panginoong Yesus ang namatay para sa atin lahat. Amen? United in Christ Jesus means His righteousness counted as ours. Amen? 2 Corinthians chapter 5 verse 21, siya po yung namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Amen? Siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Wala siyang kasalanan. At yung righteousness ng Panginoong Yesus, yun po ay, kumbaga sa ang nakikita ng Panginoon, ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Wala pa natin ang Lord, syempre. Kasi totoo po yan, no? Kadalasan ang kaaway, ang sinasabi niya sa'yo, itong mga ginawa mo. Unti-unti kanyang bibigyan kanya. Asan ang laban? Dito ang laban. Dito ang laban, kapatid. Kaya kapag wala ang salita ng Panginoon dito, at sa puso, maliligaw tayo. Kaya pagka-Kristiyano tayo, wag lang tayo basta kumakain lang, sobrang intermittent na tayo. Lagi lang, kumbaga sa ang fasting, intermittent fasting sa salita ng Panginoon, every Friday lang kumakain o every worship service lang kumakain. No. Sikapin po natin. Let's commit our life to the Lord. Na Lord, I commit my life to you. I will read your word daily. Amen? Kasi kadalasan, pagka tumatagal na ang Kristiyano, tinatamad na eh. Huwag kang tamarin, kapatid. Dahil ang Panginoon, sobrang buti sa atin. Amen? Habang malakas pa tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Habang malakas pa tayo, saliksikin natin ang kanyang mga salita, mas makilala natin ang Panginoong Yesus. Mas makilala natin ang Panginoong Yesus, mas magiging bago yung buhay natin. Yung lumang tayo, ang Diyos ang magbabago niyan. Amen? Because when we come to the Lord, His life becoming our life. Amen? Imposible yon. Kung sino lagi mong kasama, magiging ganun ka eh. Subukan natin. Yung kasama mo madamot, magiging madamot ka rin. Okay? Totoo yun. Pero kung kasama mo masyadong generous, magiging generous ka rin. Mahiya ka naman. Lagi ka lang inilibre. Okay? Sabihin sa'yo, kahit niya sabihin na, ito naman, puro na lang palibre itong kaibigan ko to. Okay? Pero end of the day, mga kapatid, no? Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. The life of Jesus becoming our life as we continue to surrender and bow down sa Panginoon. This life is purchased by the precious blood of the Lord. He deserved to give it to Him alone. Amen? His access to the Father grant us. Amen? The Lord Jesus Christ, when He prayed to the Father, amen? He have access. Now, we also have access. Hindi na tayo pupunta sa pare. Di ba, dati? Pupunta pa tayo sa pare, Father, pwede mo ba panalangin? Si Father, makasalanan din yun eh. Okay? Totoo po, lahat naman tayo. Pero salamat sa Panginoong Yesus, amen? We have access to the Father. When we pray, Father, masarap magsabi sa tatay, di ba? Amen? Totoo po yun. Usapin natin ang Panginoon. Nakikinig ang Panginoon at sasagot siya sa ating mga panalangin. Amen? Hallelujah. Number 2, we are restored. Number 1, we are united. Iisa tayo. So huwag tayo magkakagatan. Magpanalanginan tayo. Okay? Number 2, we are restored by the blood of Christ. Mga kapatid, pag sinabi mong restored, reconciled. Okay? Meron kayong hindi pagkakaunawaan. Okay? We are par. Okay? Nilapit tayo ng Panginoong Yesus to have access to the Father. Amen? Napakahalaga po, no, bilang mga Kristiyano, na maunawaan natin na hindi tayo ang lumapit. Hindi tayo ang unang lumapit. Ang Panginoon. Ang dugong banal ng Panginoong Yesus. Amen? Yung ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo na pinanampalatayaan natin, tayo po ngayon, by the blood of the Lord Jesus Christ,
meron tayong access sa Panginoon. Amen? Is it a good news? Yes, it's a good news. That we can talk to the Father. We can ask, we can pray. We can pray for our loved ones. Kaya napakahalaga po ng panalangin. Mga kapatid, kapag tayo po hindi nanalangin, yung small pride, lalaki po yan. Why? Because what we are saying is that, I'm okay naman, Panginoon. That's true. I'm okay naman, di ko naman kailangan manalangin. Is it pride? Yes, it's pride. Hindi nga lang halata. Okay? Pero napakahalaga po na as we continue to paggising mo sa umaga, hindi lang nananalangin ka sa pagkain, hindi lang dapat doon. Nananalangin ka sa mahal mo sa buhay, pinanalangin mo yung mga pastor mo, yung mga leaders mo, yung mga pamilya mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ipanalangin mo sila sa Panginoon. Pinapanalangin dapat din sila. Ilapit natin sila sa Panginoon na, Lord, kahabagan mo yung mga kaibigan ko, Panginoon. Yung mga pamilya ko, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Magpadala ka, Panginoon, ng iyong mga lingkod o Diyos to share the good news to them. To share the good news to them. Na makakilala sila sa Panginoon. Otherwise, mga kapatid, tayo na nakakilala na sa Panginoon. Okay na ba sa atin? Sila mapahamak? Tayo okay na sa heaven? No. Napakahalaga po that now we start praying for our loved ones. Hindi natin alam kasi kung kailan darating ang Panginoon. It's like He will come back like a thief in the night. Ang magnanakaw, hindi kanya titimbrihan. Bro, tawag ito, nanakawan kita bukas mga alas 9 ng gabi. Alas 12 ng gabi. Walang ganun. Ang magnanakaw, pupunta yan kapag yung hindi mo alam. The Lord will come back. We don't know when. Kaya dapat po maging ready tayo. Amen? In Romans chapter 5, verse 10 to 11, it says, For when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Sino po yung Son niya? Ang Panginoong Yesus. We were reconciled to God. Amen? Much more having been reconciled, we shall be saved by His life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Amen? So, ang Panginoong Yesus, siya po ang namatay, and we have been reconciled. We have been redeemed. Pag sinabi mo, tinubos ka na ng Panginoong Yesus, ng kanyang dugong banal, tinubos ka na, at nasa Panginoong Yesus na tayo. Tandaan po natin mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kapag na tayo ay nasa Panginoong Yesus, He will take care of us. And the Father will take care of us. Hindi pwedeng matanggal Bakit? Hindi naman tayo ang yan, may mga question po dyan. Kadalasan, may mga, sumagi na po sa isipan nyo na, pwede bang, ang kaligtasan mawala? Kung tiniisip mo ng kaligtasan mawala, talagang mawawala yan kung ikaw may hawak. Amen? It's a gift from the Lord. Dahil hawak ng Panginoon, rest assured na ang ginawa ng Panginoong Yesus at sa kanyang pagbabalik, makasama tayo. Amen? Tandaan po natin, may bunga ang pananampalataya. Amen? It's not good works, it's the fruit of the Holy Spirit. Paano tayo namumuhay kung ang buhay na nilalakaran natin ngayon, nung nakakilala ka sa Panginoon, same, no changes, ask question. Kapag walang changes. Bakit? Ang tao na may relasyon sa Panginoong Yesus, ang banal na Espiritu ang magbabago ng kanyang buhay. From glory to glory. To be more and more like Jesus. Amen? And 1 Peter chapter 3 verse 18, Christ's sufferings and ours. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust. Sino yung just? Ang Panginoong Yesus. Siya ay matuwid. Tayo ay hindi. Amen? And He suffered for our sins. Hindi madaling ginawa ng Panginoong Yesus dun sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Amen? Hindi po madali.
Pero salamat sa Panginoong Hesus, no? Dahil sa pag-ibig ng Ama at sa biyaya ng banal na Espiritu, ay ng Panginoong Hesus, na siya po, siya binigay niya, inalay niya kanyang buhay eh. Kaya ba natin ialay ang buhay natin sa kaibigan natin? No, I don't think so. But the Lord Jesus Christ gave His life for us to have life. And that is the eternal life. Yes, in Hebrews chapter 9, ang sabi po doon, it is appointed for a man to die once, and after that, judgment. Isang beses lang tayo mamamatay. Ay, naka-appoint tayo, isang beses lang mamatay. Okay? Pag namatay tayo, yung physical body, I'm talking about physical body, naka-appoint na po yan. Or we are destined to die once. Okay? In Hebrews chapter 9, verse 7, if I'm not wrong. And after that judgment, huwag natin hintayin yun mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin natin na ang Panginoong Yesus ang siya naghahari sa buhay natin. And we accepted Him. And we surrendered our life to Him. Amen? Romans 10:9, di ba? Ano po sabi sa Romans 10:9? We need to believe in the Lord Jesus Christ that He is the Son of God. And He is the one who paid the price for all our sins. Amen? And we will be saved. Hallelujah. Amen. Adoptions in God's household. So we are adopted. Ang adopted, ibig sabihin kung anong meron ang rights ang original, meron din siyang right. Okay? The same right you have, okay, yun po ang sa batas ng tao. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng right to be the children of God. John chapter 1 verse 12. For those who believe in Him and accepted Him, He gave them the right to become children of God. Amen? So yun po mga kapatid, no, napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. Magpatuloy tayo na lumapit sa Panginoon. And napakahalaga no, na maintindihan na natin, now that we are reconciled, we also have the fellowship with the God, the living God na meron tayo. Amen? Hallelujah. Okay. Konting ano lang tayo. Okay? Far versus near. Nung tayo malayo pa, separated, alienated, strangers of the covenant, without hope, without God. Yan yung katayuan natin dati. Ngayon, na tayo malapit na sa Panginoon, sa pamagitan ng Panginoon, sa blood ni Jesus, ang sabi po doon, brought close and reconciled, members of God's household, members of God's family. Amen? Kapamilya tayo. Kaya, mga kapatid, no, sa atin bilang mga Kristiyano, no, yes, we have differences. Tandaan natin, when we come to God, those differences, we were united. Bakit? You will give grace kahit na kung minsan nasasaktan ka ng kasi hindi perfect yan eh. Amen? Ang mga Kristiyano hindi perfect, lahat po tayo nagkakamali. But we need to admit, when we made mistake, when we done wrong sa kapatid natin, humingi tayo ng tawad. Tayo naman na nagawa ng wag ka namang tawag ito? Pakipot. Okay? Saka lang tayo mag-usap. No. Settle it. Why? You have to forgive. Forgive one another. Anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, I will give you sabi ng Panginoong Jesus, love one another. Commandment. Ay, ayaw na. Ayan. Okay? Marami tayong ganyan eh. Sobra. Okay? Before, we are dead to sin. Okay? Our lives, sabi po dito, our lives before and after Christ. Okay?
dead because of sin, now made alive with Christ, under God's anger. Tama po? Now, shown God's mercy and given salvation. Palapakan natin ang Lord. Sa Panginoon lang po, sa Panginoong Yesus lang tayo, nagkaroon, O Diyos, ng kaligtasan sa Kanyang ginawa dun sa krus ng Kalbaryo, na dapat natin panampalatayaan ang ating Diyos na buhay. Walang iba kundi ating Panginoong Yesus. Amen? Follow the ways of the world. Stand for Christ and truth. We need to stand. Yung pananampalataya na meron tayo sa Panginoong Yesus, lakaran po natin, tayuan po natin. Amen? Wag tayo maging secret agent na Kristiyano. Na pagdating sa opisina, ibang nilang ka. Pag sa church, talaga namang Kristiyano, dapat po kung paano tayo namumuhay, isa lang po ang nakikita bilang Kristiyano. Amen? Hallelujah. Before we are God's enemy, now we are God's children. Enslaved to the devil, yung kasalanan. Lagi natin ginagawa. Now we are free in Christ to love, to serve, and sit with Him. Amen? Naalala niyo po si Mary and si Martha? Mary chose to sit with the Lord Jesus Christ. We choose to serve the Lord today, to listen to His word, to worship Him in spirit and in truth. Amen? Let's continue to do it. And raise up with Christ to glory. Hallelujah. Mga kapatid, we need to remember always, ayaw. But now in Christ Jesus, But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Ephesians chapter 2 verse 13. Ang Panginoong Hesus po ang siyang naglapit sa atin o nag-connect sa atin sa Panginoon, nag-reconcile sa atin. Amen? And now we need to live as children of God. Amen? And we need to continue to surrender our life sa Panginoon. Conclusion na po. Through the blood of our Lord and Savior Jesus Christ, we are united in Him and have been restored, reconciled, brought near to God. Once cut off, we now stand welcome. Once hopeless, we now belong. As part of God's family, we are called to break down any barriers or division in our church. Amen? We commit to break down any barriers and divisions at church. Amen? As we remember the grace of God in us, be motivated to extend that grace to others. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito. Lord, maraming salamat Banal na Espiritu sa patuloy na kaunawaan. Sa iyong grasya, O Diyos, na patuloy na binibigyan mo kami, O Diyos, ng puso, Lord God, na patuloy na nag-surrender sa iyo. Lord, we continue to surrender our lives to your full authority, Panginoon. Patuloy mo kayong baguhin, Panginoon. Dalahin ko rin po, O Diyos, ang mga salita mo, O Diyos, na natutunan namin sa gabing ito. Ito po'y tumubo sa aming puso at lumago, O Panginoon. Lord, we are united, Lord God, because of your blood, Lord Jesus. Any differences, Lord God, that we have, any challenges, Lord God, Lord, we come to you, Lord God, and we surrender all to you, Panginoon, that, Lord, any division, Lord, we rebuke it in the name of Jesus in our lives. Lord, ikaw ang manguna, Panginoon, ikaw ang maghari, O Diyos. And Lord, we commit to be an encourager, to love one another, Panginoon. Napatuloy kami, Panginoon, lumago sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoong Hesus, dahil through your blood, Lord God, we are reconciled, Lord, to the Father. And Lord, salamat that now, Lord, we have a freedom, Lord God, to come into your holy presence, Lord. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, continue to bless each and every one of us, Lord God. Continue to fill us with your Holy Spirit, Lord. Continue to empower us, Lord God. Continue to change our lives, Lord God, na patuloy kami, Panginoon, magkaroon, O Diyos, ng puso na nagpapaturo, puso na nagpapakumbaba, puso, Lord God, na patuloy na dinidesire, Panginoon, na sumunod sa iyo, maglingkod sa iyo, at magkaroon, Lord God, ng puso to the lost. That we will continue to pray for our loved ones na hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. For our friends, Lord God, na hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. Lord,
inutusan mo kami, Panginoon. It is your desire, Lord God, to reach out for the lost. And Lord, we pray, Holy Spirit, continue to grace each and every one of us, Lord God, na magkaroon kami, O Diyos, ng patuloy na desire to obey your word by your power alone, Lord Jesus. Sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Continue to cover us, Lord, with your holy and precious blood, Lord Jesus. Protect us, Lord, from the attacks of the enemy, and continue to guide us, Lord, na patuloy kami, Panginoon, magpasakop sa iyo, makalakad na may kabanalan sa iyong kapangyarihan lamang, Banal na Espiritu. And Lord, maraming salamat sa gabing ito. Binabalik po namin sa inyong pinakamataas na papuri at pasalamat. May the love of the Father and the grace of our Lord and Savior Jesus Christ and the continuous fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, amen. God bless everyone.